Okay, sige po. Again, welcome to our service today. Good morning, everyone. Pwede bang ngitian mo yung nasa tabi mo, nasa likod, nasa harap, pakikalabit mo bago mo siyang ngitian? Kasi kung hindi siya nakatingin, baliwala yung ngiti mo. So, sige, yeah. Smile, smile, smile. All right. Good morning po once again. And so, we welcome you to our service today. And last week po, natapos natin yung series natin the other week pala, natapos natin yung series natin na Letting Go. In line with the Holy Week, yung Lenten season na tinatawag. So, in that series, we learned that we have to let go of sins, so that we will be able to live in freedom. Yun yung pinaka-point ng series na yan. And last week, I wasn't here. That's because I was invited to preach during the launching of a church dito lang din sa poblasyon. Yung sa Liko, kung tawagin. I don't know, 7 gatang ba ang tawag doon? Sa area na yan. So, we were helping that church before. Nagkaroon sila ng situation and they needed a new pastor, so kailangan i-relaunch yung church. And so we were there last week, nag-relaunch yung church. And I was invited to speak. And that's why last week, ang nandito naman ay si Pastor James de Guzman. And we are so grateful to him that he was able to adjust. Wala rin siyang kapalitan sa pag-preach sa church nila. But it so happened na mas maaga yung service nila. Ginawa nila na mas maaga. And they have incorporated or integrated dun sa service nila yung groundbreaking. Now, we congratulated them because they received a new lot na na-bless sila ng lupa, 200 square meters. Natatayuan nila ng church yon. And they had their groundbreaking ceremony last week. And even with that, he was able to come here, na nakapag-preach pa siya. And that's our way of, showing that yung mga pastor dito sa Bustos ay nagkakatulungan, nagkakaisa. Hindi issue sa amin yung pumunta ka sa ganitong church or pumunta ka sa and we want to make sure na yung mga pastor magkakaibigan talaga, so that yung mga members din alam nila yung mga pastor magkakaibigan, and usually nagiging issue kasi yung mga lipatan-lipatan ng mga but because of that nagkakatulungan kami. So ano nangyari doon sa miyembro mo, bakit nasa akin yung miyembro mo, minsan naggaganunan kami, so that hindi lang naman kami o hindi lang yung church, individual churches ang nagiging concern natin, but the concern of the entire, sabi nga, body of believers in the town of Bustos. So we finished that series. We thank the Lord for Pastor James. And today we're coming up with a new series. It is entitled Created for Significance. Now, Created for Significance. Naniniwala ka ba na may kabuluhan ang buhay mo? Na may saysay ang buhay na ito, So, hindi ito buhay na walang direksyon. May purpose. In fact, that's the reason why I surrendered my life to the Lord. I was lacking purpose when I was in high school. Now, 4th year high school, papasok ako ng college and I was thinking to myself, paunti-unti, palapit ako ng palapit dun sa punto na magiging independent na ako. So, after graduation in college, that's the time expected na susunod na yung magtatrabaho ka na. Tapos i-build mo na yung buhay mo. And I was thinking, is this all there is in life? Ito na ba talaga lahat ang meron sa buhay? You just do your best, achieve, and become successful in the eyes of the world, and then eventually die. Ganun lang ba yun? So parang sinasabi nga, circle of life. Mamamatay ka, may bagong generation na darating. But the thing is, mamamatay ka sa time, you have your lifetime in your generation. Ang tanong is, naging makabuluhan ba yung lifetime na yon? Is it a life well spent? Is it a life na masasabi mo na sulit lahat ng paghihirap, sulit lahat yung mga efforts ko, and that my life has meaning, And sometimes, pang isang problema, where do you find meaning in life? Paano nagkakaroon ng meaning, kahulugan ng buhay na ito? Di ba? Sometimes we identify with what we do.
No, nakukuha natin yung identity natin kung ano yung ginagawa natin. And sometimes we base our success on what we do. And that's why nakatali lang tayo doon sa kung ano yung ginagawa natin. Or for some people, kung ano yung meron sila. Di ba? So, marami akong pera, mayaman ako. Magkano ka ba? Di ba? Ganon. Di ba? So, pag tumingin sa menu, sa restaurant, papasok sa isang mamahaling restaurant, ang tingin sa kaliwa, hindi sa kanan. Alam niyo yan? Di ba? Pagka mayaman, may pera, nakatingin ka sa kaliwa, tinitingnan mo yung mga pagkain. Pero pagka sabihin na natin hirap ka or limited ang pera mo, nakatingin ka sa kanan. Kasi yung presyo, ito mura to. Ano ba to? Mura. Tapos titingin ka sa kaliwa, ay, tubig pala yun. Okay, sige. Di ba? Pagka you limit yourself. Pag limited ka, ganun ang dating. But somehow, people find significance on what they have. Kaya may mga tao, wala akong pera, kaya wala akong kabuluhan dito sa mundong to. Mahirap lang ako so wala akong saysay. My life doesn't count. I'm just a face in the crowd. May mga taong ganon. So, okay na lang sa akin, nandito lang ako. Okay lang sa akin, hindi ako mapansin. Kasi mahirap lang naman ako. Tapos meron namang iba, ay, mayaman ako, kailangan pansinin ninyo ako. I have this title, Doktor Abogado. Yung ano pala niya, yung kanyang profession, doktor. Tapos yung apelido niya, abogado. So, kaya Doktor Abogado. So, and sometimes with the title, doon sa title naka-base yung iyong identity or yung significance mo. But sometimes when God will strip you of all these things, significant ka pa rin ba? Diba? Pag tinanggal na lahat ito, diba? Sometimes when you see men in uniform, talagang decorated officials, when they stand, talagang diretso, So, ako hindi talaga ako makadiretso, lagi merong curve dito sa baba So, pero pag tinignan mo yung mga military, di ba, when they stand, talagang dignified and with the shoulder board na may mga stars, Kung general yan, may stars yan sa balikat. And when they look at them as they come, may dating talaga sila Di ba? Is their life significant? May saysay nga ba talaga yung buhay sa ganon? And I tell you, when they remove that cap, they remove those, kung ano man yung mga nakakabit sa kanila, significant pa ba sila? Di ba? Because sometimes, yung uniform na yon, yun yung nagbibigay ng authority sa kanila or karapatan para irespeto sila. Di ba? Pero pag tinanggal ngayon, respetado pa ba sila? Just like for us pastors, mga pastor kami, so some people would put us in a high place, a high position. But the truth is, tao lang din kami. Now, when you go to our house, we are simple human beings. Sometimes gusto kami batukan ng mga asawa namin. Kasi just like everyone else, we mess up. Makakagawa rin kami ng makakagawa ng mga kamalian. So where do we base our significance? Saan ba natin binabase ito? Kaya ang goal natin dito is that we may learn to turn our life from a life that is centered in us into a life that was created by God. Kung paano nilikha ng Diyos. Kasi yung significance natin, wala talaga sa atin. Nandoon sa lumikha sa atin. And that's why I became a Christian. I became born again. It's because when I was searching for my purpose in life, I discovered my purpose is in the hands of my Creator. Kung sino yung lumikha, doon sa kanya yung purpose. Yung nag-invento nitong electric fan na to, kaya nilikha nung nag-invento yan, kasi alam niya, kailangan natin ng lamig, kailangan natin ng hangin na gumagalaw. But then someone else thought, kailangan natin talaga ng lamig. So, nag-imbento nung aircon. Mas malamig kaysa sa electric fan. So, may purpose lahat ng mga nakikita natin. So, yung poste na yan, very significant yan dito sa building na to. Nakadiretso lang yan dyan. In fact, sa gapal pa nga doon sa mga nakaupo doon, nakatakip. Pero pag tinanggal mo yan, malamang wala na kayong upuan dyan kasi babagsak yung lugar na yan. So it looks insignificant, but it is very important. In fact, yung significance niya nandun sa naglagay niyan.
No, kaya nilagay yan nung gumawa kasi alam niya kailangan itong building, yung poste na yan. And you were created by God because you are important. You are significant. Somebody needs you. Na meron kang saysay, meron kang contribution. Maaring hindi masulat yung pangalan mo sa history book, but you are a part of history. Diba? So yung nga lang mga nagpe-pray pagka prayer meeting natin, they are part of history. Why? Kasi when you pray, something happens. Something happens. And so, kahit sabihin mong hindi ka nakita, minsan 'di ba sa mga picture taking, 'di ba? Nasaan na ako diyan? Nasaan ako? Di ba? Sino rito yung pagka nagtitingin ka ng mga picture, una mong hinahanap yung sarili mo? Huwag kayong mag-alala, ganun din ako. Asan ba ako dito? Ano ba itsura ko dyan sa picture na yan? Di ba? All of us, we do that, di ba? But then again, you're not just a face in that group or in that crowd. So, you're significant. So, yun yung gusto natin makita rito, that we will be able to live the life in which God has created us. Doon mo makukuha yung significance mo pag nagagawa mo kung ano yung dahilan, bakit ginawa ka ng Diyos. So it's not in the money that you have in the bank, it's not about your achievement, kung napakagaling mo or whatever. But of course, God has made you a blessing. No, yung mga talent na meron ka, yung galing na meron ka, dilagay ng Lord talaga yan para sa'yo. Para sa'yo na maging pagpapala at magkaroon ng saysay yung buhay mo. And naalala ko lang nasira yung sasakyan namin. And when I visited yung talyer para kumustahin nung ginagawa, talaga nakita ko nakalabas lahat yung lamang loob ng sasakyan. So sabi ko, kawawa naman tong kotse na to. As in talagang, di labas yung makina, as in talagang kalat-kalat yung mga parts niya ron sa area. And when I look at those parts, sabi ko lahat ng part na yun, merong purpose yun eh. Hindi pwedeng may mawawala doon. And that's why kaya nilabas yun, kasi merong mga portion na kailangang i-repair, kailangang ayusin, or kailangan ng palitan. So, very significant item inside that machine na kung hindi papalitan yon or kung hindi gagawin yon, hindi tatakbo na maayos yung sasakyan. In the same way, you have a part in the plan of God for mankind. Dito sa buong sangkatauhan, meron kang parte doon. You are significant, okay? That's why we don't live a life that is centered around us, but we live a life that is centered on the design of God for us. In fact, sabi nga, this life is all about God, it's not about us. Kaya nga, dun sa pag-uusapan natin ngayon na topic, you matter to God. You matter to God. Importante ka sa Diyos, pero hindi ibig sabihin na lahat ng ito tungkol sa'yo. Na importante ka sa Diyos, but yung pagiging significant mo, yung importance mo, gives glory to God. It gives glory to God. So a journey from the life centered on ourselves to the life God created us to live. That is very important. At the end of your life, you might be able to say, mission accomplished. Mission accomplished. And you will be satisfied to leave this earth that you have done everything that you have to do according to God's will. Doon tayo nagkakaroon ng contentment, at sabi nga yung readiness sa pag-alis sa mundo na to. Some people are not afraid to die because they know that they are doing the will of God in their lives. They're accomplishing God's purpose. Na may mga tao naman takot na takot mamatay kasi hindi nila alam kung anong meron sa kabilang buhay or kung meron nga bang kabilang buhay. Na takot kasi yung kanilang buhay ay mukhang hindi nag-count. Parang hindi nagkaroon ng significance, parang walang kabuluhan, parang at the end of your life wala ka na-accomplish. And the question is, ano ba talaga dapat mo ma-accomplish? The point is, God wants you to accomplish His purpose in your life. Yun ang gusto niya mangyari. Okay? So you matter to God. Can we all stand up right now? And let's just look at the scripture. Luke chapter 15, verses 1 to 10. Okay, let me read this. Luke chapter 15, verses 1 to 10.
Now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him. And the Pharisees and the scribes grumbled, saying, This man receives sinners and eats with them. So he told them this parable, What man of you, having 100 sheep, if you lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost. Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Verse 8, Or what woman, having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and seek diligently until she finds it? And when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, Rejoice with me, for I have found the coin that I had lost. Just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Can we just bow down our heads and let's just thank the Lord for his word. Father in heaven, we thank you for the message that we will be hearing this morning. We thank you, Father, that your Spirit is moving among us. And today, Lord, we open our hearts to receive your message. We thank you, Lord, that as you speak, Lord God, our lives will be changed. And we thank you that your grace is abounding as well, that we may be able to understand your word, your message, and at the same time, Lord God, your grace enables us, Lord, to accomplish your purpose in our lives, enabling us to do your will, and so give glory unto your name. And so, Father, be glorified in our midst today. Thank you that you are speaking to every one of us by your Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, you can take your seats now, and created for significance, you matter to God. Pwede bang turo mo yung katabi mo? Turo mo siya. Turo mo. Sabihin mo, you matter to God. Tapos ituro mo rin, ikaw din. Sabihin mo, ikaw din. No, you matter to God. Alright? Minsan kasi parang some people would think, wala ka namang kwenta sa Panginoon eh. Di ba? Wala kang kwentang tao. Eh, di ba? May mga ganon. And that's why some people will carry that, alam mo yon, yung message na yon sa sarili na wala akong kwenta, wala akong kwenta. And that's why when they mess up, they would say, wala naman kasi akong kwentang tao eh. Diba? No, meron kang halaga pagdating sa Panginoon. No? You matter. Ano? And you are worth the time. No? You are worth. In fact, namatay nga si Jesus para sa iyo eh. If you don't matter, hindi na gagawin ni Jesus yon. If we don't matter, ano, hindi gagawin ni Jesus yung kanyang ginawa. And so, doon pa lang alam na kaagad natin no, na may halaga tayo. Bawat kaluluwa ay may halaga. Because bawat patak ng dugo ni Kristo ay para sa kaligtasan ng bawat tao. And so, that's the reason why we are here today. Nag-worship po tayo, sinasamba natin siya dahil alam natin na hindi basta-basta yung ginawa ng Diyos. And that's not because tayo ay napakataas na tao, ay sobrang halagang tao because of what we did, because of who we are, but it's because of who God is. Because God is love. No? Sabi nga, God is love. And everything that He's doing is coming from that character, which is love. You know? So, yung binasa natin na ito actually was a parable that Jesus spoke in response to the Pharisees. Ano, kasi kinikriticize siya ng mga Pharisees, ng mga religious leaders, the teachers of the law. Sabing ganon, si Jesus daw ay kabarkada ng mga makasalanan. Kabarkada eh. Kasi in fact, sabi nga, si Jesus daw ay matakaw. At lasenggo, no, manginginom. At glutton and a drunkard. Ano, so, glutton. Yung pala ibig sabihin na matakaw. No? I mean, yung English na matakaw. So, glutton na lang, wag na matakaw. Pero pareho lang din yun. Now, Jesus was called a glutton or glutton. And a drunkard. Why? Because he is always found in celebrations, parties. So, party goer.
In fact, yung unang himala na ginawa niya sa isang kasalan. At anong ginawa niya? Gumawa siya ng alak. O kaya tuloy yung mga umiinom, di ba? O di ba si Jesus gumawa ng alak? O iba naman yung alak na ginawa na Jesus sa iniinom mo. Sabi nga, yun daw yung pinakamasarap na alak. Napagalitan pa nga yung kinasal eh. Sabi nung administrator tinawag yung lalaki. Dapat, una mo munang nilalabas yung masarap na alak. Paglasing na sila, saka mo ibigay yung ordinary. Pero hanggang ngayon, ngayon mo lang nilabas yung pinakamamahalin na alak. Hindi nila alam tubig yun na ginawa ni Jesus na alak. And Jesus can be found in places where there are feasts. Diba? So, in fact, pinagpahanda siya kapag pumupunta siya sa mga bahay na mga pinupuntahan niya. And that's why criticism, some people would always find something para i-criticize yung tao. Sipin mo, he's doing miracles, he's teaching, great teachings, no? And yet, may mga tao pa rin na magsasabi, hindi okay yung tao na yan. No, there will always be criticism. Naranasan niyo ba yan? Gumagawa ka ng maganda, tapos makikriticize ka pa rin. Di ba? Ay, walang turuan. Walang turuan. Pero, any one of us here, at one time, naranasan natin yan. Right? Okay, turo mo na yung katabi mo, ikaw din yun. Ikaw din yun. Gumawa ka na lang mabuti, tapos na-criticize ka pa rin. Di ba? There are times like that, and nakakasamahan ng loob yun. What I'm trying to tell you is, Jesus was not exempted from that. Si Jesus nga, himala na nga binuhay pa nga yung patay. Pero nung binuhay niya yung patay, yung mga religious leaders sa paligid niya, siya ngayon ang gustong patayin. Sipin mo yun, bumubuhay ng patay, tapos papatayin mo. Because of their insecurities, Kaya nga minsan, di ba, pagka yung mga nabubuli, sometimes, binubuli ka. Itong mga sinasabi tungkol sa'yo. Sometimes, I told someone, baka naman kaya ginagawa sa'yo yun kasi naiinggit sa'yo. Di ba? Because you're better than them, and so they try to put you down. No, kaya huwag ka magpa-apekto kasi ang totoo niyan, sila may problema, hindi ko may problema. Yung mga nabubuli, minsan dumarating sa punto, nagsusuicide. Kasi masyadong pinapaniwalaan yung sinasabi ng nambubuli sa kanila. Little did they know, yung nambubuli, ang laki ng problema. Siya yung sobrang insecure, yung mga pinaggagawa niya, pinagsasabi niya sa binubuli niya, ang totoo, yun yung wala sa kanya. Or yun yung nararanasan niya. Hindi siya makaganti. So, ginaganti niya sa iba. Yeah? And sometimes it happens in the house. Mismong bahay, di ba? May mga bagay siyang hindi magawa sa loob ng bahay. Kaya doon, sa labas ng bahay niya ginagawa. And pagdating niya sa labas ng bahay, napaka-strong niya, napaka-powerful niya. He's a bully. Because in reality, pagdating doon sa loob ng bahay, he is a weakling. No, siya yung insignificant. And sometimes they find significance in doing that. Diba? Nakapanakit ako ng tao or nakaisa ako sa tao. Itong taong to takot sa akin. So nakapanakot ako. I mean, you don't find significance in those things. Hindi naman kailangan intimidating ka para masabing significant ka eh. So when people get intimidated with you, it doesn't make you significant at all. Because you don't find your significance in those things. You just have to understand that you matter to God. And you can be secured in that. Kaya kahit anong sabihin ng tao sa'yo, kahit anong gawin ng tao sa'yo, you won't be affected by that. Kasi ang tinitingnan mo kung ano yung tingin ng Diyos sa'yo eh. Diba? Kung anong sinasabi ng Diyos tungkol sa'yo. And sometimes, of course, it's natural. I mean, ako rin naman eh. I will identify with all of you here. Lahat naman tayo masasaktan, di ba, when you're criticized. When I was in high school, I told myself, when you get criticized, hayaan mo lang. Lalo na kung hindi naman totoo. Di ba? Kung hindi totoo, tatalbog lang sa'yo yon. Ngayon, sabi ko naman sa sarili ko, kung totoo yung sinasabi nila, then I will change. Di ba? So either way, hindi ka sasama ang loob. Di ba? But of course, normally, sasama ang loob mo.
Yeah, especially when words are harsh, no, matindi na yung mga sinasabi sa'yo. Of course, natural yon, sasamaan loob mo. But then again, you just, alam mo yun, tumayo ka lang, pagpagin mo yung sarili mo, and try to evaluate, sino nga ba talaga ako? Yeah, ano ba sinasabi nila tungkol sa akin? And then you begin to realize, pero itong sinasabi ng Diyos tungkol sa akin. Kaya lang naman tayo nagkakaproblema kasi hindi mo alam kung anong sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Why? Di ka kasi nagbabasa. Di ba? Di ka kasi nagbabasa. Remember the bread and butter Christian? Yung bread and butter Christian? Kaya siya nagutom sa barko kasi hindi siya nagbabasa. Alam niyo ba yung storya nun? Sumakay siya sa barko, may baon siyang bread and butter, tinapay, tsaka may palaman. And then, nung nagbiyahe na, sinimulan niya ng kainin yung baon niya. And then, na-notice niya may mga masasarap na pagkain doon sa barko, tapos yung mga tao pumapasok doon, kumakain. Gustong-gusto niyang pumasok doon. Kaya lang, sabi niya, baka may bayad, wala na akong pambayad para doon. And so, kumakain na lang siya ng tinapay niya. Until such time, di na siya makatiis. Sabi niya, handa ako maghugas ng plato. Makakain lang ako dyan sa loob. Sabi nung staff, patingin nga po nung ticket ninyo. Yeah, then nung tinignan yung ticket, ito po, nakasulat po sa ticket ninyo. Dalhin nyo lang ticket nyo, makakain kayo doon sa loob. Nagutom siya dahil hindi nagbabasa. Mahalagang magbasa, di ba? Minsan, ang dami mong bagay na miss out kasi hindi mo nabasa. No? Hindi ka kasi nagbabasa eh. Kalabitin mo yung katabi mo. Kalabitin mo yung katabi mo. Sabihin mo, magbabasa ka na ha. Basa ka na ha. Basa tayo. Ng Bible. At saka ugaliin mo talaga magbasa kahit nasaan ka. Kahit nasaan ka. Minsan papasok ka sa kwarto. Alam mo, sa isang hotel, no? Minsan sa mga hotel, di mo alam kung saan ka pupunta eh. Minsan titingin ka ng kung anong mga symbols yan, ano yung mga signs and all. Lalo na sa daan. Pag nagda-drive ka, kailangan nagbabasa ka ng mga signs and warnings and instructions. Diba? Merong isang judge, no? Sabi nung driver, guilty daw siya kasi nag-right turn siya dun sa kanto. Tapos sabi niya, hindi mo ba nabasa yung nakalagay dun sa gilid na you turn right with caution? Kasi sa ibang lugar, bawal lumiko kung nakapula yung ilaw, no, sa intersection. Pero doon sabi, you turn right with caution. So ibig sabihin, kahit nakapula yung ilaw, pwede kang lumiko. Basta maingat ka. Kaya sabi nung judge, dismiss tong kaso na to. So, that is all because hindi nabasa. Now, it's very important that you read what God has to say about you. Kaya ang dami-dami nating problema kasi nakatingin tayo sa sarili natin and we don't even know what God has to say about us. So, tingnan natin to. Ano yung ginawa ni Jesus dito? Number one is that Jesus receives everyone. Tinanggap ni Jesus lahat ng tao. And that includes those who have been outcast already. Na pag sinabing outcast, itinakwil na ng society. So, pinakamababa sa lipunan. And that's why the Pharisees were saying, this man welcomes sinners. No? Binasa natin dito. The tax collectors and sinners were all drawing near to him to hear him, and the Pharisees and the scribes grumbled, saying, this man receives sinners, and he eats with them, and eats with them. No, hindi lang siya nakikihalubilo dito sa mga makasalanan na to, mga outcast na to. Kumakain pa siyang kasama nila. No, I don't know, it was si Keanu Reeves ba yun yung nakita na kumakain kasama yung homeless? Di ba si Keanu Reeves? Nilapitan niya yung isang homeless person, yung nakatira sa bangketa.
And then nagdala siya ng pagkain, kumain silang dalawa doon sa ano. Parang ganun yung itsura nito. No, artista ka, tapos may dala kang pagkain, tapos nakikiupo ka doon sa bangketa, kumakain kayong dalawa ng taong mahirap, no, yung homeless. Ganun yung itsura. No, Jesus was welcoming these people. Itong mga taong to, outcast. Ito yung mga taong pag nalapit ka ay medyo hindi magandang pakiramdam mo. No, awkward, you feel like parang nakakapandiri or parang, yun nga, we say outcast, you don't want to be near with these people. Pero si Jesus, ayun, kasama pa kumakain. Meaning there's that acceptance. No, tinatanggap ni Jesus itong mga taong to. Yung mga taong hindi tinatanggap ng kapwa-tao, si Jesus tinatanggap niya itong mga tao na to. There are people like that. And sometimes even in our lives, may mga tao tayong ayaw natin makasama. For some reason, we don't want them around. We don't want to be with them. We don't want to even eat with them, or we don't want to be even in their presence, or we don't even want their very presence. Ayaw natin sila makita. May mga ganon. But Jesus welcomes everybody. Again, natural sa atin yan. Nasaktan ka sinaktan ka nitong taong to. May ginawa siyang hindi maganda sa iyo And there are times that you don't want to see that person. Di ba? Guilty tayo lahat doon. Say tayo, kasama ako doon. Di ba? Tao tayo Nakakaramdam tayo. No, itong ginawa mo lagay gano'n na lang. Ang lagay Di ba? Ang lagay. We want to get even, di ba? Gusto natin makaganti. Ginawa mo sa akin to, gawin ko rin sa iyo yan. Pero si Jesus, tingnan mo itong mga taong to. They're outcast. These people were attracted to Him. They were attracted to Him. No? In Tagalog version ng sinabi yan, ang lahat ng mga maniningil ng buwis. Ibig sabihin, yung mga taga-BIR, welcome kay Jesus. Maniningil ng buwis, di ba? Tinagalog ko lang, i-contextualize ko lang naman, di ba? Hindi, kasi yung mga maniningil ng buwis nung time nila, ang tawag sa kanila, mga traidor. Okay, traidor. Iba yung problema ng mga maniningil ng buwis noon sa maniningil ng buwis ngayon. Although may similarities, kasi naniningil din ng sobra to. At nagbubulsa din. Sorry po. Hindi, meron naman talang nababalita na gano'n, di ba? Pero ang point is, these people were seen as traitors. Bakit? Kasi yung sinisingil nilang buwis, binibigay nila sa Roman government. Hindi para sa mga Hudyo. And that's why, kapwa mo Hudyo, sisingilin mo. Tapos sisingilin mo pa na mas malaki. Tapos yung portion nun, ibibigay mo pa sa Roman government. Isa kang taksil. So, yun yung tingin sa kanila. And they hated these people. Kaya galit sila kay Jesus. Bakit ikaw ay hindi ka galit dito sa mga tao na to? Naranasan mo na ba yan? Bakit bati kayong dalawa? Hindi kami bati. Dapat hindi rin kayo bati. Sa usapang bata, di ba? Ganon sa usapang bata. Dapat di kayo bati. Hindi kami bati pag bati kayo, hindi na rin tayo bati. Di ba? That's what these Pharisees were saying. Galit kami dyan sa mga tao na yan. Bakit ikaw wini-welcome mo pa sila? And you see here the heart of Jesus. Now, I remember my wife will always tell me na pagka nagda-drive ako, tapos merong hindi magandang eksena, no? So, and of course, I will get angry because I was afraid. No, kasi natakot ka baka magka-aksidente. Kaya nagagalit ka. Now, you have to understand this. Yung galit ay secondary lang na emosyon. Pangalawa lang siya dun sa unang emosyon mo. Ano yung unang emosyon mo? Takot. Kaya ka galit. So nakita yung galit mo, pero sa loob nun, nandun yung takot. No? That's why some parents would say, ba't ngayon ka lang umuwi? Ba't naman kayo nagagalit? Umuwi na nga ako. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Ano ba nangyari? Di ba? It's because of fear. Baka ano nangyari sa'yo, kaya siya nagagalit. Di ba? So secondary yung anger. And sometimes, mangyayari yon. Ano ba naman itong mga taong to? No? And then my wife will say, namatay din si Jesus para sa kanila. Ang sagot ko naman, mamamatay sila kapag hindi sila umayos ng pagdadrive nila.
The point is, si Jesus, kahit ano pa yung ginawa mo, tanggap ka niya. Now, although hindi niya tinotolerate yung kasalanan. You have to understand that. Reason why He died is because kailangan pagbayaran yung kasalanan. So, ibig sabihin, malaking issue talaga yung kasalanan. But, more than that issue is yung pag-ibig niya sa atin. Yeah? Dahil sa tindi ng pag-ibig mo sa isang tao, kung ano yung ginawa niya sa'yo, hindi na nagiging mahalaga kasi mas mahalaga yung pag-ibig mo sa Kanya. Mas mahalaga para sa'yo yung tao na to. And that's why for Jesus, ito yung nakita niya rito sa mga tao na to. Maring cast away sila, tinakwil sila ng lipunan kasi masama sila, kasi gumagawa sila ng kasalanan. Pero more than what they did, more than dun sa ginawa nila, is yung kung sino sila. No? You are created by God. Sabihin na natin, pinanganak ka, hindi ka handmade na as in talagang yung kamay ng Diyos ang gumalaw para mapunta ka rito sa mundo. But you are still part of God's creation. Because of the design of God in creation, kaya nagkaroon ng maraming tao, nagkaroon ng maraming animals, nagkaroon ng iba-ibang breed ng mga animals. No? So, that's because it is part of God's design. Part pa rin ng creation yon. And so every one of us here is part of God's creation. And He owns us. Siya ang nagmamay-ari sa atin. Okay, so, when Jesus spoke, in fact, pag nagtuturo si Jesus, ang tinuturo nga ni Jesus, challenge eh. He talks about repentance. He talks about discipleship. So, and yet, these people are not offended. In fact, they were even attracted. Na-attract pa sila lalo kay Jesus. And I think what really attracted them was the knowledge that Jesus was performing miracles. Nagpa-perform ng himala si Jesus. And so, sabi nitong mga taong to, kung nagpapagaling itong tao na to, itong nagtuturo na to, pwedeng gumaling kami. No, and these people understood that they are not only, they may not be physically ill, na maring wala silang sakit physically, but they know that something needs to be made right in them. Kailangan merong maitama sa buhay nila. And you go around this place, pumunta ka kahit saan, yung mga tao, there's something in them that tells them, may kailangang ayusin sa akin eh. Hindi lang natin sinasabi. But deep inside, you know and you know that something has to change in your life. And that's why these people are coming to Jesus. Lumalapit sila kay Jesus. Pumupunta sila kay Jesus. They have heard the miracles. They have heard the teachings. Gusto rin namin ma-experience. And Jesus welcomed them. So, by hearing of the man who was healed, na pwedeng na narinig nila yung taong pinagaling ni Jesus. Because if you read chapters before this, may mga pinagaling na si Jesus. So, many of these sinners were somehow, mayroong mga physically sick, but there are some who are not physically sick. In fact, ang talagang may sakit dito yung mga Pharisees. No, why? Kasi for them, okay lang kami, wala kaming sakit, ikaw ang may sakit, Jesus. Kasi, wini-welcome mo yung mga tao na yan. Wala ka sa tamang katinoan ng pag-iisip. Ganun ang tingin nila. When in fact, sila yung may problema. Yun yung nakakatakot nun. Sometimes you have people around you, they think they were very right, and yet they were so wrong. Maling-mali sila. Have you seen people na ipinaglalaban kung ano pa yung mali? Yun yung nakakatakot doon. Ipinaglalaban mo yung mali. I mean, kahit paano naman siguro, hindi ganun kabigat yun kung hindi mo alam na mali pala yun. Ang masakit nun, ay kung alam mong mali yun, tapos pinaglalaban mo pa siya. What's the point? What's your purpose? Bakit mo ipaglalaban yung isang bagay na mali? Kaya nga yung resurrection, sinasabi natin na totoo talaga yung resurrection. Why? Pinapasinungalingan yung muling pagkabuhay, and yet these people are willing to die. Handa silang mamatay dahil lang doon sa katotohanan na si Jesus ay nabuhay. Why is that? Pwede mo naman pasinungalingan yon.
And yet, dahil alam nilang totoo ito, alam nilang nangyari talaga, they were willing to die. And it goes more than that. Hindi lang dun sa kaalaman na totoo ito. No, it's because they have a relationship with Jesus Christ. They have been with Jesus Christ for 3 years. And they were very happy to see Jesus Christ alive. And for them, there's a message to tell. And they are willing to die just for that message to come across people. And that's the reason why we exist also. Kaya tayo nag-exist dito, meron tayong mensahe na kailangang sabihin sa mga tao. Okay? So, Jesus was the great physician. No? Alam nila na si Jesus ang makakapagpagaling sa kanila. Not only physically, but even spiritually, or even emotionally. No? Even in our time today, no, maraming tao, mga emotionally down, emotionally drained. Ano? So, there are people who are depressed, there are people who are anxious, no? Nagpa-panic attack, nag-anxiety attack. When you look at our lives today, napaka-komplikado ng buhay natin. Ano? Napaka-komplikado. I mean, supposedly, mas madali ang buhay ngayon kasi technology, you have AI. Dati, kailangan magpipindot ka para mag-dial yung cellphone mo. Ngayon, sabihin mo lang yung pangalan ng tatawagan mo, magda-dial yung cellphone mo. Di ba, dapat mas madali ngayon, pero bakit parang mas komplikado ang buhay? Yeah? We make it very complicated. Kaya nga minsan, gusto mo na lang tanggalin na natin yung cellphone, tanggalin na natin itong mga bagay na to. Let's make our lives simple. Di ba? Dahil walang cellphone, punta ka doon sa taong gusto mong kausapin. Eh ngayon, di ba? Pag may kausap ka, last minute, ay sorry, biglang nagkaroon ng hindi ako makakapunta. Unlike before, pag may kausap ka, kailangan mo talagang pumunta kasi wala kang paraan para sabihin sa kanya na hindi ka makakapunta. And that's why even with the advancement of technology, yung respeto natin sa bawat isa, no? Affected siya. Because that's respect, di ba? When you show up to your appointment. Eh, madali na lang yan sabihin doon sa tao na, sorry, something came up, I cannot make it. Yung tao nagpe-prepare na para umalis. Di ba? At ang problema ngayon, pinag-usapan nga, magkikita tayo. Ano? Dahil hindi ka nag-confirm ng last minute, hindi siya pumunta. Di ba? Di ba usapan natin magkikita tayo, bakit hindi ka pumunta? Hindi ka kasi nag-text eh. Eh di ba usapan nga natin magkikita tayo, eh wala kang text. Alam mo yun, di ba yung last minute na lang, oy, pupunta ka. Kino-confirm pa talaga. Ano? So, the technology should make our life easier. Pero nagiging komplikado siya. Nagiging source pa siya ng away. Hindi ba? Dati yung mga tao nag-uusap. Ngayon yung mga tao nakatungo. Di ba? Pagdating mo sa restaurant, tingnan mo, kakainan, di ba? Tapos maya nakatungo na lahat. Nasa cellphone na lahat nakatingin, di ba? So, it's very complicated. But guess what? Let me tell you, God wants you to live your life in such a way na, alam mo yon, hindi komplikado. Hindi komplikado. That's why si Jesus tinatanggap ka kahit sino ka eh. Wala nang complications, wala nang inano si Jesus na ginawa mo to, ginawa mo yan, ganyan. Although of course, God wants you to change. That's why He makes it very simple. Okay, so Luke chapter 5, there was a time that Jesus called a man named Levi. No, and si Levi is a tax collector. Levi eventually became a follower of Christ. His name is Matthew. Siya yung sumulat ng book of Matthew in the Bible. First book in the New Testament. Ano, may sinabi dyan sa verse 5, verses 30 to 32. And the Pharisees and their scribes grumbled at his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" And Jesus answered them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I have not come to call the righteous, but the sinners to repentance." So, nagbulong-bulungan ang mga guro ng kautusan at ang mga Pariseo laban sa kanilang mga alagad. Sinabi nila, bakit kayo kumakain at umiinom kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?
Sumagot si Jesus sa kanila, sila na malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid. Ako ay naparito upang tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi. Jesus was saying, I'm here for these kinds of people. Kasi nga, again, maaaring itong mga taong to ay tinatakwil na sinasabing hindi welcome sa lipunan. And yet Jesus is saying, I am here. I came here for them. And the truth is, Jesus came here on earth for each and every one of us. Regardless of your background, regardless of your achievement, regardless of how much money you have in the bank, regardless of your title, Jesus came for you. And bakit dumating si Jesus? Because He seeks the lost. He came to seek and to save the lost. Now sa verses 3 to 4 of chapter 15, He told them this parable. What man of you, having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila, sino sa inyo ang may 100 tupa at nawala ang isa, hindi ba ninyo iiwanan ang 99 sa ilang at hanapin ang nawawalang tupa hanggang makita ito? So Jesus emphasizes here the importance of one. Kaya minsan tayo sasabihin natin, isa lang naman yan, hayaan mo na. Di ba? And sometimes some people would even say, hindi ba reckless yon? Hinabol mo yung isa, hinanap mo yung isa, tapos iniwan mo yung 99. Di ba? Hindi ba mas mahalaga yung 99 kaysa dun sa isa? And that's how we think. But Jesus is telling us, kahit yung isa na yun na nawala, mahalaga siya. In fact, one preacher said, kahit ikaw na lang mag-isa dito sa mundo, bababa pa rin si Kristo at mamamatay siya para sa iyo. Because that's how important you are. That's how valuable you are. You matter to God. And that's why He runs after, He seeks those people who are, in fact, ito revolutionary thinking to sa time nila. Because for them, God does not search for people. Ang intindi nila, yung tao ang dapat lumapit sa Diyos. Which every of us knows. Alam natin yun na kailangan tayo umabot sa Diyos. Kailangan tayo yung, alam mo yun, ang Diyos dapat malugod sa buhay natin para maabot natin siya at tanggapin niya tayo. But guess what? Dito pa lang, makita na natin, itinatakwilan ng mga tao, tinatanggap ni Kristo. Nawawala yung tao, hinahanap ng Diyos. No, that's why yung tupa dito, di ba? Makita mo, kung tutuusin nga, walang tupa ang makakabalik kahit kailan. And tinawag tayo mga tupa. Meaning, kahit anong effort natin, hindi talaga tayo makakabalik sa Diyos. And that's why sabi nga ng Bible na all have sinned and have fallen short of the glory of God. Lahat ng tao ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Therefore, a hopeless case tayo kung tutuusin. And yet, it is the Lord who sought us. Ang Diyos yung humanap sa atin. He searched. You know? So like a shepherd who will leave the 99, Jesus goes after that one person who is lost. Ang problema, yun nga, kagaya ng mga Fariseo, hindi kami nawawala. Alam namin ang katotohanan, alam namin ang kautusan. Hindi kami naliligaw. Yun ang tingin ng mga Fariseo. And even today, there are people who thinks, I'm okay. I don't need any help. Stay away from me. Di ba? Minsan may mga ganun, makakita ka ng mga videos like, do you know the Lord Jesus Christ? Do you believe in the Lord Jesus Christ? Most people will say, 99 out of 100, I think. In fact, yung isang video na napanood ko, wala ni isa ang nagsabi na naniniwala sila kay Kristo. Sa panahon natin ngayon. So, I'm okay, leave me alone. Ganun yung mga sagot nila. Now, do you believe in Jesus? I'm okay, so stay away from me. Itong mga Fariseo na to, hindi nila kailangan si Jesus kasi ang alam nila, okay lang sila.
Hindi sila nawawala. Hindi sila bulag. Sabi nga nila. But Jesus is saying, kailangan mo ako. And that's why for Jesus, masaya si baby dyan ah. No, for Jesus, these people are worth searching for. You are worth searching for. So you know that something or someone is important when you take the time to look for it. No? Di ba? When you take the time to look for it, bigyan ko kayo ng isang example. Sino rito pagka hindi mo makita ang cellphone mo, talagang medyo nagkakaroon ng tension inside? Oh, di ba? Talaga nga eh. Di ba? Hindi mo makita eh. One time, kailan ba yun? Isang gabi yata yun. Mag-aalas 12 na yata ng gabi, nag-iikutan pa kami, hinahanap namin yung cellphone ni Rio. Sabi ko, di ba pwede bukas na lang eh? Di ba yung cellphone kasi, di ba, pagka nawala ngayon, parang, uy, pakirin mo nga yung cellphone ko. Parang mayroong ano, no? Ramdam mo kaagad na mayroong, o yung iba, parang napapahawak, nandito ba nga ba yung cellphone ko? O hindi mo makita. Nakita ko. Tinago ko. Kasi from time to time, ang tanong, nakita mo ba cellphone ko? I mean, sabi nga, di ba, pagka yung nakalabas ka na ng bahay, ay, yung cellphone ko. Babalik ka na pa, di ba? So that's how important your cellphone is. Kaya nga sabi, di ba, alam mong importante ang isang bagay or ang isang tao kapag hinahanap mo. Kasi pag hindi na importante, hindi mo nahanapin eh. O sa mga barya mo, nalaglag yung piso. Kaya mo na, piso lang naman yan. Lang naman, di ba? Piso lang naman. You can just imagine if you apply that to a person. Si ano lang naman yan, hayaan mo na. Sometimes you hear those kinds of words, di ba? Si ano lang naman yun, hayaan mo na siya. Ha? Hindi. That's why here in church, we look for people. Asan na si ano? Ano nangyari sa kanya? Parang pansin ko yata ilang linggo na hindi uma-attend. Di ba? Mga ganon. Kumusta ba si... tinitignan ko sinong wala eh. Of course, I will not name names. Ano? Pero ang point is, kapag wala ka sa church, hahanapin ka talaga. Don't get offended with that. It's simply because you are being missed. Kaya ka hinahanap. Nothing else. Mahalaga ka eh. Mahalaga ka. You know what? You are an encouragement. Your very presence is such a big encouragement for us. Kaya pagka may wala, di ba? You don't feel good about it. And pagka ikaw umuwi na sa Germany, mami-miss kita. O pumapalakpak ka pa ngayon. Excited ka na bang umalis? So, anyone here in church, no? Once you come here, kahit first time mo lang dumating dito, pag wala ka next time, hahanapin ka namin. Mararamdaman namin yung pagkawala mo. No? Because we are created to connect with one another. We are created for relationship. And so we feel the absence. We feel alam mo yun, that merong wala, merong kulang. And that's why, huwag kayo matatampo rito sa church pagka hinahanap namin kayo. Or pagka kinukumusta kayo. Wala namang masamang intention sa pangungumusta. We just wanted to know how you're doing. Now, if you don't want to tell us kung anong problema, you just simply say, mayroon lang pinagdadaanan and I'll be okay. Please pray for me. Ganun lang. Ganun lang tayo so that we'll all feel good. Pag nalaman naman namin na okay, may pinagdadaanan siya, hayaan muna natin. Okay lang. But as much as possible, if there's something we can do to help you, then that's a lot better. Di ba? May problema. Anong problema? Di ba? I mean, as long as we can help, we will help. No? Whatever that is, just let us know. Kung kaya namin tumulong, tutulong kami. And it has always been our desire to be a blessing to all of you. Kung kailangan nyo ng driver, marunong na ako mag-drive ng manual ngayon.
Okay? I mean, yun yung sasakyan namin, kaya napunta sa talyer yun eh. Kasi multi-purpose, Nissan Expander. Ano, alam ko, yung Expander Mitsubishi, di ba? Yung sa amin Nissan, Expander ang tawag namin doon. Sedan, pero Expander. Literal, no? Panghakot, ambulansya, ano, panghatid, pangsundo. Because that's how much we wanted to serve everyone here. Ano, kaya kung kaya rin lang naman namin, we drive people, ano, door to door. Door to door kami pag naghatid. Hanggat makakapasok doon sa inyo, ha, kasi minsan may mga lugar na masikip na yung daan, hindi na makapasok, ano. But as long as we can, or as long as we can enter that place, we will do that. Because that's how much we love you. That's how much we love you. Why? It's because God loves you. Mahal kayo ng Diyos eh. Mahal kayo ng Diyos. And that's why that love is flowing through us. That's why we wanted to do that. Kaya again, ano, pag kami nawawala, asahan ninyo, kukumustahin namin kayo. Hanapin namin kayo. So Jesus wants men. Ano? Dito sabi kasi rito, He is seeking, no, He's searching for people. Hinahanap ng Diyos yung mga tao. Well, sabi nga kanina, di ba? God is all-knowing. Alam ng Diyos. Pero pansinin mo, si Adan at saka si Eva, nung nagkasala sila, anong sabi ng Diyos? Anong sabi ng Diyos? Where are you? Hinanap sila ng Diyos. Bakit? Kasi nung nagkasala yung tao, tumakbo, nagtago sa mga puno. Na ito yung first hide and seek. Kauna-unahang hide and seek. And yan yung natural na tendency natin. Pag nagkasala tayo, magtatago tayo. Why? Kasi nakakahiya. Di ba? And God knows, hindi ka lalapit sa Kanya kasi guilty ka eh. And so, anong ginawa ng Diyos? Nasaan ka na? Si God ang nag-initiate ng communication. Kasi kung tayo lang, hindi talaga tayo lalapit sa Diyos. Tatakbo tayo ng tatakbo, magtatago tayo ng magtatago. Kasi alam mo, guilty ka eh. And alam din ng Diyos yun na guilty ka. Kaya naman ang gagawin ng Diyos, hahanapin ka. Hindi ito yung hanap na dahil hindi niya alam kung saan kahanapin. It is more of a longing for you. It's more of a longing for you. No, sana nandito siya. Sana lumapit siya. Because that's what God is waiting for. Yun yung hinihintay ng Diyos eh, na lumapit ka lang. Di ba? And a lot of times people would say, ang layo-layo ng Diyos, wala namang ginagawa ang Diyos sa sitwasyon ko. Pero ang tanong, lumalapit ka ba? No, He is searching for you in the sense that He longs for you to come to Him. Yun yung ibig sabihin nun. Ano, nung nawala yung aso, hindi naman pala nawala, nung nakalabas yung aso namin at ayaw umuwi, alam mo yun, part of me says, bahala ka na dyan, kung anong mangyari sa'yo, ipiprepare ko na yung sarili ko. Uuwi na ako. Yeah, when I went home, anong ginagawa ko? Pasilip-silip ako doon sa pinto. Bumalik kaya, pumasok kaya siya. Yeah? And then when I see that dog in front of the gate, ayun na siya. So something in me is, alam mo yun, na-excite. Kasi andyan na siya eh. Tapos lalabas ako ng pinto, paglabas ko, lalayo na naman siya. Nung bandang huli, sabi ko, matutulog na nga ako, bahala ka na dyan. Ano? And then, I think at 2 a.m., bumalik sa higaan yung wife ko, sabi ko, pumasok na ba si Roti? You see, there's that concern eh. Aso pa lang yon. Aso pa lang yon. How much more a human being, a person? God is searching for every one of us. Will you come to Him? Lalapit ka ba sa Kanya? Sige, tignan natin to, no? Or what woman having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and seek diligently until she finds it? O sinong ngang babae ang may 10 pirasong pilak at nawalan niya ang isa, hindi ba siya magsisindi ang ilawan at magwawalis sa bahay at maingat siyang maghahanap hanggang makita niya ito? You see the effort here? Nakita mo yung effort na ginawa dito? Nagsindi ng ilaw at
nagwalis ng maingat para makita niya yung kanyang nawawalang coin. And somebody said, posibly daw itong coin na to is part of a jewelry that's being worn by a married woman. No, mahalaga siya. Silver item siya na nakasama sa isang silver chain. And very important for them because once it's lost, sabi nga, it is an important ornament. Okay? Kaya all the effort. So God is simply telling us here na He is willing to go through that kind of effort in order to seek for us. Charles Spurgeon said, the piece of silver was lost but still claimed. So, kinlaim pa rin niya. Hinanap pa rin niya. Observe that the woman called the money my piece which was lost. And when she lost its possession, she did not lose her right to it. It did not become somebody else's when it slipped out of her hand and fell upon the floor. In other words, kahit nawawala ka, sa Panginoon ka pa rin. Sa Panginoon ka pa rin. Walang karapatan yung jablo na angkinin ka. Nung ikaw ay naliligaw, hindi, yung jablo, pilit kang nililigaw para malayo ka sa Diyos. Pero it doesn't mean na ikaw ay pag-aari na ng jablo. Ang problema sa jablo, inaangkin niya yung mga tao. Remember the Chronicles of Narnia? Di ba yung bata na-entice siya doon sa pagkain? And sabi nung white witch, akin na to. Kasi pumunta siya sa akin at nag-agree siya doon sa, may kasunduan kami. And the devil will deceive us to the point na hindi ka makakalaban sa kanya. Kasi may katwiran siya eh. And what did God do? Ano ginawa ng Diyos? Sa Chronicles of Narnia, nakipag-meeting siya doon sa white witch. Yeah, the lion. That's si Aslan. Nakipag-meeting siya doon sa white witch. And ano yung pinag-usapan nila? Closed door meeting yun eh. Tapos paglabas, di ba, you must fulfill. Di ba? You must fulfill yung pinag-usapan natin. And then what happened? On that night, si Aslan, di ba? The lion. He went to yung rock na kung saan siya ay papatayin para mabili niya or mabawi niya itong bata na to. And the devil takes ownership of every one of us. Anytime, every time we disobey God, the devil takes ownership of us. Inaangkin tayo ng jablo. And then what did God do? Para pagbayaran at matubos. Kaya nga tinawag ang Diyos ng dakilang manunubos. Kasi tinubos niya tayo. Di ba nasubukan niyo na ba magtubos? Hindi, bago magtubos, nagsanla muna. Nasubukan niyo na ba yan? Di ba ang tinutubos yung mga isinasanla? Tayo, hindi naman tayo sinanla ng Diyos. Nagkamali tayo ng choice. Sumunod tayo doon sa gusto ng diablo. And because of that, God has to pay the price. Kailangan niyang bayaran yun para mabalik tayo sa Kanya. And that's what God did. No? So, ikaw ay pag-aari pa rin ng Diyos. Kahit ikaw ay naligaw, kahit ikaw ay nalayo sa Diyos, ikaw ay pag-aari pa rin ng Diyos. Right? So, Jesus invited Himself. No? So, ito naman yung actually si Zacchaeus. Remember si Zacchaeus? He wanted to see Jesus. Pero ano nangyari? Maliit lang siya, hindi niya makita si Jesus, umakyat sa puno. But what is amazing here is that Jesus came to where he was, tumingala doon sa puno, Zacchaeus, pupunta ako sa bahay mo ngayon. Zacchaeus got more than what he has bargained for or what he was asking for. Gusto lang niya makita si Jesus, pero ang gusto pala ni Jesus, pupunta ako sa bahay mo. And again, what did Zacchaeus do? Nagpahanda ng pagkain. Alam mo, there's something about food, When we eat together, it tells us something. Number one is trust. Di ba, hindi ka kakain ng kasama mo ay stranger. And when you eat, there's a bond that is developed among us.
Di ba, habang kumakain, nagkukwentuhan, and then you enjoy your food, and eventually, there's that bond. No? Pagkatapos mo kumain, next time, kain ulit tayo. Di ba? And that's what Jesus was trying to tell us here. Zacchaeus, pupunta ako sa bahay mo. Kakain ako sa bahay mo. Siguro sa iba, no? Di naman kita inimbita, tapos paglulutuin mo pa ako ngayon. Now, Jesus wanted to what? Establish a relationship. Now, kaya dito sa Luke chapter 19, verses 9 to 10, and Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham, for the Son of Man came to seek and to save the lost." Sinabi ni Jesus sa kanya, sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan, sapagkat siya ay anak din ni Abraham. Ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawawala or ang nawala. That's the reason why he came. And that tells us we matter to God because he sought those who are lost. And then lastly, there is a great rejoicing when we turn to Jesus. Makita naman natin dito, no, na yung mga item na nawala at nakita, nandun ang word na rejoicing. And I'm sure, yung cellphone na hindi mo makita, nag-ring pa lang, there's something in you that, alam mo yon, that excites you. Di ba? Hindi mo pa man nakikita, na-excite ka na kasi tumutunog eh. Ibig sabihin, nandito lang yan. Right? Tells you how important it is. Tunog pa lang. No? Tunog pa lang, excited ka na. No? Let's read this. No? Verse 5 to 7. And when he has found it, he lays it on his shoulder, rejoicing. Kita mo yung ginawa rito. Kinarga niya yung tupa. No? And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, "Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost." Just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Kapag nakita niya, papasanin niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Pagdating niya sa bahay, tatawagin niyang sama-sama ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya sa kanila, "Makigalak kayo sa akin sapagkat nagtagpuan ko na ang nawala kong tupa." Sinasabi ko sa inyo, sa gayon ding paraan, magkakaroon ng kagalakan sa langit sa isang makasalanang nagsisi. Ang kagalakan ito ay higit pa sa kaysa 99 na mga matuwid na hindi kailangan magsisi. Hindi ibig sabihin, baliwala yung 99. But the point is, kapag ka may nawawala, andoon yung concern, nandoon yung, di ba? Pagpapahalaga. And when this person comes, there is rejoicing. Di pa pagka yung anak natin, hindi lang nag-message, tas ang tagal, hindi pa umuwi. Anxiety creeps in. Di ba? And then pagka dumating na, ay, salamat. Di ba? Ay, salamat. Si Ma'am Shane, naalala ko minsan nagpapapray ito. Pakipray nyo nga po yung aming kambing na nawawala. O kita mo ha, nag-call pa ng prayer warriors para doon sa kambing na nawawala. Ibig sabihin, mahalaga. Umuwi naman, bumalik Bumalik ng umaga. Bumalik ng kusa. Kala ko nag-overnight tapos bumalik ng umaga. So umaga na nga. Baka nakipag-party yun sa... So there's that rejoicing. And sabi rito, for every one person who will turn to God, magsisisi, magbabalik loob sa Panginoon, there will be such great rejoicing in heaven. Merong celebration sa langit. Merong party. Sa coin naman, sabi rito sa verses 9 to 10, And when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, for I have found the coin that I had lost. Just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents." Kapag nakita niya ito, tatawagin niya ang kaniyang mga kaibigan at kapitbahay. Sasabihin niya, "Makigalak kayo sa akin dahil nakita ko na ang aking pilak na nawala." Sinasabi ko sa inyo, sa gayon ding paraan, magkakaroon ng kagalakan sa harap ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. The coin was found
The sheep was found, pero yung kasunod na parable nito, hindi hinanap, bumalik. But just the same, there is rejoicing. Why? Kasi ito, tao na, yung anak. The third parable was the parable of the prodigal son. And we know the story. No? Winaldas niya yung ari-arian, tapos pagbalik niya, walang-wala siya. But what happened was, nung bumalik siya, yung tatay nagmamadaling tumakbo. And what did the father say? Let's celebrate. For this son was lost, and he is now found. He was dead, and he is now alive. Again, there is rejoicing. There is celebration. If a coin and a sheep will bring such joy, how do you think, how much joy will there be if a person will come to God? Si Jesus mismo ang nagsabi, nagkakaroon ng selebrasyon sa langit kapag may isang taong lalapit sa Diyos or babalik sa Diyos. In Hebrews chapter 12, verses 1 to 2, no, sabi rito, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Kaya nga tayo rin naman ay napapalibutan ng gayong makapal na ulap ng mga saksi. Ating isa-isang tabi ang bawat bagay na humahadlang sa atin at ang kasalanang napakadakilang bumalot sa atin. Takbuhin natin, may pagtitiis ang takbuhin inilaan sa atin. Ituon natin ang ating mga mata kay Jesus na siya ang nagpasimula at nagpapaging ganap ng ating pananampalataya. Siya ay nagbata ng krus, alang-alang sa kagalakang itinalaga sa kanya at hinamak niya ang kahihiyan. Pagkatapos ay umupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Kanina, sabi ganon, it is unlikely for God to search for people. This time, it is unlikely for God to be rejoicing. No, kasi kailangan daw yung Diyos, i-appease mo siya. No, kailangan maging masaya siya sa'yo. Ano? But then here, you see, God Himself is rejoicing. God Himself is rejoicing. Hindi nakakatakot ang Diyos kung sa tutuusin lang. God wants us to approach Him. In fact, this tells us, ituon daw natin yung mata natin kay Kristo. Why? Ano sabi diyan sa verse 2? Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him. Ano yung joy na yon? No, dito sa Tagalog sabi niya, siya ay nagbata ng krus, alang-alang sa kagalakang itinalaga sa Kanya. What is that joy that is set before Him? That joy is that one day, si Arvin mapupunta sa His grace. Ibibigay niya yung buhay niya sa Lord. Magtitiwala siya at maglilingkod siya sa Lord. And now He's here. And I'm sure there is rejoicing in heaven with that. Someday, no? Yung joy na yon. Ano yung joy na yon? That someday, si baby, lahat tayo rito, nakita ng Diyos na lalapit tayo sa Kanya. Every one of us. Alam ng Diyos, masaya ang Diyos kasi alam niya someday, ako ay lalapit sa Kanya, seeking for my purpose and surrendering my life because I discovered that my purpose is in His hand. Noong na-discover ko na yung layunin para sa buhay ko ay nasa kamay ng manlilikha, inilagay ko yung buhay ko sa kamay ng manlilikha. And that's why I'm here right now, serving Him to the fullest, as long as I can. And so, it was a joy for the Lord to pay for the penalty of our sins. It was a joy for Jesus to go to the cross. Kahit sabihin na natin na masakit, hindi basta-basta yung dinanas niya, behind that, there is that joy of knowing every one of us will someday be saved. Every one of us will someday come to Him
and know him personally.